Eto na guys, mukhang feeling ko maaga na talagang mabubura sa mapa itong mga kandidatong pro-China. So ngayon nga po guys, nagsalita ang isa sa mga pinaka malakas po ang impluwensya sa mamamayang Pilipino. Nagsalita na nga po guys ang komodre ng Philippine Coast Guard, which is itong si Jay Tariela, yung spokes ng PCG. So, nagsalita na nga po guys, at alam nyo, nung narinig ko itong kanyang statement, talagang napahanga ako. Hindi niya sinasanto ang sino mang politiko. Literal na ang hangarin niya ay para sa bayan at para sa mga mamamayang Pilipino. Kasi guys, tinaasan po ni former President Rodrigo Roa Duterte ang sweldo nitong mga taong to. Pero despite na tinaasan ni Digong ang sweldo ng mga taong to, nagpakita pa rin po ng pagiging makapilipino, makabayan, makatao, makabansa itong si Jay Tariela. Hindi niya po guys kinukonsente ang ginagawa ng mga taong pro-China, yung kanilang mga kinikilos na okay lang na wag tayong magsalita sa West Philippine Sea, okay lang na bulihin ng Pilipinas. Hindi po niya kinukonsente yung ganoong mga pagkilos, ganoong mga paggawa. So ngayon nga po guys, meron siyang habilin sa mga first time voters or kahit sa mga hindi first time na medyo mga nabudol ng mga taong to. At agree naman po ako guys sa kanyang sinabi na dapat ang iboto nating politiko, yung politiko na meron pong pakialam sa ating sovereign rights. 'Di ba? Kasi bayan natin to eh. So talaga nga namang malaman po ang kanyang binitawang salita na tsak ako na baka merong mabilaukang grupo dyan sa kabilang kubol. So ngayon nga po guys, panoodin natin. Buti na lang nakuha ko tong video na to doon sa sa interview na in-upload doon sa TikTok. Kasi yung TikTok platform na din po yun. Anyway, panoodin natin. Honestly, Richard, ako naniniwala ako na pag-usapin ng West Philippine Sea, dapat ang iboto talaga natin sa susunod na election by 2025, traditional politicians or newcomer in the politics, are those people who are really concerned for our position in the West Philippines. Dapat talaga natin tindigan to dahil bago tayo naging bansa, bago tayo nagkaroon ng independence, maraming buhay ng Pilipino ipinusta dito para magkaroon lang tayo ng isang independent, democratic country of our own where we can elect our own national leader. So, we really need to take care of our own sovereignty and patrimony as a nation. Ngayon, kung magbuboto ka naman ng ilang mga politiko na would undermine our own national interests, would undermine our own patrimony as a nation, parang we have forgotten what our national heroes risked and given to the Philippines. Kaya kung pilian lang talaga sa susunod na eleksyon by 2025 or 2020, that should be somebody who cares for the West Philippines and that would keep on the WPS issue as something that would awaken the Okay. Amoy nyo naman ata, no? Kung sino yung mga politiko. Aware naman kayo ata kung sino yung mga politikong tinutukoy niya na hindi dapat iboto. Unang-una, tama nga naman ang sinabi niya, dapat yung iboto natin, yung mayroon pong care, 'di ba? Mayroon pong pagmamahal sa ating sovereign rights, sa ating country, sa ating bayan. Dahil sayang nga naman po talaga ang pinaghirapan ng ating mga kanunuan, ng ating mga hero ng bansang Pilipinas para po sa ating kalayaan. So, kailangan natin ng mga politiko, hindi lang presidente, vice-presidente, ng mga politiko, politician, senador, lahat po yan, ng mga tao na yan, is dapat yung meron pong care, yung meron pong pagmamahal sa ating bayan. Kasi guys, I feel the guilt. I feel the angerness ni Philippine Coast Guard spokesperson Komodre Jay Tariela na every time na binubuli tayo ng China, wala tayong magawa. Bakit wala tayong magawa? Because ina-undermine nila tayo. Bakit tayo ina-undermine? Dahil nga meron pong secret deal. 'Di ba? Itong kampo ng kabilang kubol, which is alam niyo naman kung sino yung mayroong secret deal no sa sa China. So
talaga nga namang masakit yan sa kanila na sila tanggol ng tanggol sa ating bayan. Tapos, hindi pala natin namalayan, mayroon palang mga iilang politiko na sinusubo pala ang ating bayan. Pinapakain pala tayo. Pinapain tayo sa ibang bayan. So, talaga nga naman para sa akin, well knowledgeable person naman, itong si Jay Tariela, sa mga first-time voters, makinig kayo. I-honor nyo ang bansang Pilipinas. Mahalin nyo ang ating bayan. Maging patriotic kayo. Hindi yung puro lang mahal natin ang bansang Pilipinas. Mahal mo ang bansang Pilipinas pero hinahayaan mo lang na mabuli tayo. Mahal mo ang bansang Pilipinas pero no comment ka lang sa mga ginagawang pambubuli, ginagawang pang-aapi, ginagawang harassment, ginagawang hindi makatao, ginagawang hindi maganda ng China laban dito sa bansang Pilipinas. Okay lang sa'yo na makita mo ang barko natin na wina-water cannon. Okay lang na makita mo ang ating mga mangingisda na parang tayo mismo yung nagnanakaw sa sarili nating teritoryo. Okay lang sa'yo na makita mo ang Philippine Coast Guard, ang mga BFAR na mga military, mga navy natin na nasusugatan habang wina-water cannon, dinidangerous maneuver tayo ng China. Okay lang yun sa inyo, guys? Ha? Okay lang na nakawin ang kayamanan natin, okay lang na angkinin ang teritoryo natin. Hanggang saan tayo magtitimpi? Ang sinasabi ko dito, guys, nabusog tuloy ako kasi kakakain ko pa lang. Ang sinasabi ko dito, guys, I'm not favor into war. Ayaw ko po ng gera. Sino ba yung gusto ng may gera? Wala, kasi lahat tayo mauubos. Anong laban ng maliit na bansa? Pero pag-isipin nyo, guys, hindi ko sinasabing gusto ko ng gera sa komento ko, ha. Bagkus, ang isinusulong natin dito, ang advocacy natin dito, ipaglaban ang bayang Pilipinas kasi meron po tayong karapatan dyan. Hindi ko gusto ang gera, walang gusto ng may gera. Ang gusto lang naman po natin dito is ipaglaban ang ating bayan sa diplomatikong pamamaraan. Naintindihan ninyo ba ako? Wala pong naghahangad ng may gera. Ikaklaro po natin yan, guys. We are not in favor in war. Kasi unang-una, pag nagkagera, sisirain yung mga satellite. So, mawawalan tayo ng contact sa ating mga minamahal. Masisira ang mga napaghirapan natin for how many years. 'Di ba? Yung improvement ng ating country, masisira yan, guys. Kaya walang gusto ng may gera. Kaya stop nyo na yung mga tinatanim nyo, itong mga DDS na to, sa mindset ng mga Pilipino na, ay kapag lumaban ka dyan, gusto mo ng gira. Hindi po yun, guys. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun ang trabaho nun. Nagsasalita tayo dahil nga sobra na yung kanilang pang-aabuso, sobra na yung kanilang pambubuli, sobra na po yung kanilang ginagawang hindi maganda sa ating bayan. Yun po yun. Nagsasalita tayo sa maayos na pamamaraan, sa diplomatikong pamamaraan. Hindi tayo nagsasalita dahil nga gusto natin ng gera. Nagsasalita tayo dahil nga pinaglalaban natin ang ating bayan. So ngayon nga po, guys, sa mga first time voters dyan, makinig kayo. Kagaya ko na nabudol ako. Pero hindi ko sinasabi sa inyo, guys, na katapusan na ng mundo. 'Di ba? Meron bang pagkakataon kaya natin tong mabago, guys? Kaya natin tong baguhin. Diba, hindi naman natin mabago ang nakaraan kasi nangyari na yun. Pero kaya natin baguhin ang mga darating panahon. Which is, ito na nga po yun, guys. Kung gusto nyo makapag-contribute dito sa ating country, kung gusto nyo pong mapaganda, mapaunlad, diba, nang hindi tayo natatakot sa mga banyaga, tumulong kayo, guys, na bumoto ng mga politiko na mayroong tapang. Hindi yung tapang lang para patayin ng Pilipino, hindi yung tapang lang para pagbumurahin ng Pilipino, hindi yung matapang ka lang sa kapwa mo Pilipino, bagkus yung matapang ka sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. 'Di ba? Yung meron ka talagang tapang para harapin yung mga taong mapang-apusta, mapanlinlang, 'di ba? Na ginagawa nga po dito sa ating bayan. Anyway, guys, hoping sana na makinig kayo kasi yung message ni Commodore J. Tariela, masakit man sa kabilang kubulto pero mas magandang
isaksak sa baga nila tong sinabi ni J. Tariela na ang iboto natin yung mayroon pong concern sa ating sovereign rights. So, meron pong concern sa ating lipunan, meron pong concern sa ating bayan, meron pong concern sa ating mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? Anyway, yun lang po guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.